Ayop ka, bata ka! Niloko mo kami! Naisahan mo kami! Pagsisisihan mo ang ginawa mo pagsunog sa bahay ko! Uubusin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Lalong-lalo ka na! Danilo! Ha! Yun ay kung makakabalik pa kayo sa mga katawan nyo! Ano? Ano ang ibig mo sabihin? Magsalita ka! Tignan mo kung anong ginawa namin sa kalahating katawan nyo! Wala na kayong babalik ang katawan! Wala na kayong kawala! Mamamatay kayo sa sikat ng araw! Katapusan na ng panggugulo nyo sa mga tao! Lalong-lalo na sa mga buntis! Ito na magiging huli nyong gabi! Dahil simula na ng paniningil! Hindi! Hindi, hayop ka! Magbabayad ka! Dahil sa ginawa mo, gagawin ko lahat para mainom ko ang dugo mo! At kapag nangyari yun, makakahanap na ako ng panibagong katawan na makakapitan! Dahil uubusin ko ang katawan mo! Hindi! Dahil hindi ko hayaang mangyari yun! Hindi kayo magtatagumpay! Dahil uubusin ko ang mga lahi nyo! Lahat kayo! Buburain ko kayo sa mundo! At ipapatikim ko sa inyo ang kaparusaang hindi nyo malilimutan! Katapusan nyo na! Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang kwentong kapupulutan ng aral at katatakutan. Isang istoryang magpapakita sa katapangan ng batang si Danilo. Ang 10 taong gulang na bata ay mahilig makipaglaro ng pustahan ng labanan ng mga gagamba. Hindi siya marunong tumanggap ng kanyang pagkatalo. Kaya naman, ang madilim na bahagi ng kagubatan ay pinuntahan niya para hanapin ang kakaibang gagamba na makakatalo sa ibang mga gagamba. Ito ay ayon sa kanyang lolo Tasyo. Kaya lang, nakagat siya ng gagamba at nagdulot sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Ano ang magagawa nito laban sa mga aswang na manananggal? Ano-ano ang matutuklasan niyang lihim sa kapangyarihang taglay ng mutya ng 8 galamay ng gagamba? Sama-sama po natin pakinggan ang pakikipagsapalaran ng batang si Danilo. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sige! Banatan mo pa! Ano? Lalaban ka pa? Sige! Balutan mo na ng sabot ang katawan niya nang matapos na ang laban! Hindi kami magpapatalo ng alaga ko! Lalaban kami! Uy! Teka! Sandali lang! Nandadaya ka naman, Ramil eh. Ako na nga lang ang mag-aawak ng tingting. Kinakalog mo pag malapit na matalo ang gagamba mo eh. Kanina ko pa nahalata eh. Wala namang dayaan, walang ganyanan. Aba, teka, sandali lang din. Huwag mong agawin yung tingting sa akin. Parang hindi ko nagugustuhan ang tono ng pananalita mo, Danilo ah. Wala akong dinadaya rito, no? Wala namang bintangan. Bakit? Totoo naman ah. Nakita mo ba? Nakita mo ha, nanandaya ako? Oo, kitang-kita ng 2 mga mata ko. Kaya wag na nating ituloy ang laban. Akin na ang pusta ko. Anong pusta sinasabi mo? Sino ba nag-aawak ng pera? Abat, ano sino? Ibinigay ko sa inyo ang pusta ko ah. Umayos ka. Tatamaan ka talaga sa akin kapag di mo nilabas ang pera ko. Kahit magkasubukan pa tayo. Tignan mo sa bulsa ko para malaman mong hindi ko hawak ang pusta. Hindi na kita kailangan subukan, Ramil. Matagal mo na itong ginagawa eh. Akin na. Bigay mo na sa akin ang pusta, walang dayaan. Matagal na tayo naglalaban ng mga gagamba. Ngayon pa ba naman tayo maglolokohan? Yun na nga eh. Matagal na tayo naglalaban ng gagamba. Pinaparatangan mo pa ako mandaraya. Ibalik mo na lang sa akin ang pusta ko. Itigil na natin ang paglalaban ng gagamba. Sige, ganyan ka naman eh. Kapag malapit ka ng matalo eh, gumagawa ka ng paraan para mabawi ang pusta mo. Siguro, pambili na naman to ng bigas nyo, no? Kaya ka nagkakaganyan. Ituloy na ang laban. Kapag natalo ko, saka ko ilalabas ang pusta.
Eh di inamin mo rin na nasa iyo nga ang pera. Wala nang bawian. Ituloy ang laban. Sige, simulan na ulit. Pero kapag nakita ko pa na ginagalaw-galaw mo ang tingting, lagot ka talaga sa akin. Sa isang liblib na baryo ng San Ildefonso ay nauuso ang laro ng pustahan ng gagamba. Nagsimula yon sa kanilang mga magulang hanggang sa namana nila sa mga ito. Nung una ay wala pang pustahang nagaganap. Hindi nagtagal ay nauwi rin yun sa perahan. Sa katunayan, marami na ang mga nagkakahiwalay na mag-asawa dahil sa pagkakalulong ng mga ito sa sugal. Ang 10 taong gulang na batang si Danilo ang pinakamagaling na mag-alaga ng mga gagamba. Sa katunayan, marami na ang bumibili sa kanya ng mga ito at ibinibigay niya yon sa kanyang inang buntis na si Aling Salvi. Pero ngayon, dala ng kanyang pagkaadik sa larong gagamba, pati ang pambili sana nila ng bigas ay naipusta niya. Naramdaman niyang matatalo siya sa larong yun dahil sa pandaraya sa kanya ni Ramil. Kaya't naisipan niyang hanapin ang pusta at umuwi na lang. Kaya lang, sa kasamaang palad, sa gitna ng kanilang laban, natalo ang kanyang gagamba. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya kung paanong matalo. At yun ang hindi niya matanggap-tanggap, lalo na at alam niyang dinaya lamang siya ng kalarong si Ramil, kaya nanalo ito. Umingay ang tuksuan at asaran ng mga batang natutuwa sa pagkatalo ni Danilo. Mababawasan na raw ang kayabangan niya. Paano ba yan? Sa wakas, natalo rin kita, Danilo. Umuwi ka na sa inyo at maghanap ka ulit ng gagamba. Wala na ang panlaban mo. Pagkain na ngayon ng alaga ko. Sira ulo ka, Ramil. Babawi ako sa'yo. Hindi pa ito huling pagtutuos natin. Dinaya mo lang naman ako eh. Kaya ka nanalo eh. Wala kang patunay na dinaya nga kita. Sa kailang beses mo na akong tinalo sa laban. Pero kahit na kailan, ay hindi kita pinag-isipan dinaya mo ko. Maluwag sa dibdib kong tinatanggap ang bawat pagkatalo ko. Talaga naman ah. Nakita kong pandaraya mo. Kaya ako nasabi ang mga yun. Sus! Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo at maghanap ka na lang ng bago mong alaga na ipantatapat sa akin. Palibasa, masyado kang mayabang. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Marami tayong mga kasama rito. Sila magpapatunay na malinis ang laro at walang dayaang naganap. Ano sabi mo? Mayabang ako at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo? Dinaya mo ako kaya nanalo ka. Yun ang totoo. Aminin mo na. Totoo naman ang sinasabi ko ah. O ano? Bakit? Papalag ka ba? Aba, kung na nga. Hindi kita atrasan. Ano? Suntukan na lang tayo? Baka mapahiya ka. Hindi kita uurungan kung talagang gusto mo ng laban. Nakataas ang mga kamay ni Danilo at nakatutok yun sa muka ng nakatingin na si Ramil. Habang maririnig naman ang mga udyok ng ibang mga kabataang sabik na makita kung sino ang mananalo sa kanila. Tila isang pustahan na hindi na laban ng mga gagamba ang pinag-uusapan, kundi ang tunggalian na ng mga kabataan. Itinulak siya ni Ramil, kaya naman gumanti siya ng suntok sa mukha ni Ramil. Bumagsak ito sa lupa at sinakyan naman niya yon sa tiyan. Inambahan niya ito ng suntok sa mukha at yun ang eksenang nadatnan ng may 65 taong gulang na si Lolo Tasio. May dala itong pamalo na mula sa sanga ng bayabas. Malayo pa ang matanda ay nagpulasan na ang mga batang kasali nila sa pustahan. Kaya naman, napatayo ng tuwid si Danilo. Ganon din si Ramil na mabilis na bumangon sa pagkakahiga sa lupa. Dinuro siya nito sa kanyang muka. May araw ka rin. Hindi pa tayo tapos. Talaga? Hintayin mo ang ganti ko. Saka nagmadaling umalis si Ramil at tumakbo ng mabilis, papalayo sa kanya. Naiwan si Danilo na bakas ang takot sa mga mata. Hawak niya ang kanyang puwet na lumalayo sa galit niyang lolo. Paniguradong yun na ang kanyang magiging katapusan sa nakahiligan niyang laruan.
Muli na naman siyang makakatikim ng hagupit ng pamalo ng kanyang lolo. Halika ka rito! Halika rito, bata ka! Lumapit ka rito! Kanina ka pang hinihintay ni Salve at yung bigas ay hinihintay din. Anong oras na'y wala ka pa? Nandito ka naman pala sa tambayan nyo at nakikipag-away ka pa. Nasaan ang bigas na pinabibili sa'yo? Lolo, nadisgrasya po eh. Huwag niyo na po akong paluin, uuwi na po ako. Abay talagang tinamaan ka ng lintik. Pambihira ka talagang bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Kasi po Kasi ano? Naipatalo mo na naman sa sugal. Abat ang lintik na batang ire. Umuwi ka. Doon tayo magpapalpagan ng puwet. Talagang mapapalo na kita dahil sa katigasan ng ulo mo. Hindi na hinintay pa ni Danilo na malapitan pa siya ni Lolo Tasio. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa matanda at tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Sinubukan niyang dumaan sa tindahan ni Aling Maria para umutang ng bigas. Subalit sinabi nitong hindi na ito magpapautang dahil malaki na raw ang utang ng kanyang ina sa tindahan nito. Ang kanya namang amang si Mang Larry ay kauutang lang din daw ng pera dito na ginamit daw na pamasahe papunta sa trabaho nito sa minahan. Dismayadong naglakad si Danilo at nagsisisi sa kanyang nagawa. Babawi siya. Yun ang kanyang banta sa ginawa sa kanya ni Ramil. Muling napalingon si Danilo sa hulihan ng kanyang daan at nakita niya ang mahinang paglalakad ng matanda na hindi pa rin binibitiwan ang hawak nitong patpat. Tila alam na nito na nagastos niya ang pambili ng bigas. Bumakas sa mukha ng matanda ang galit at mas nilakihan pa ang pagakbang ng mga paa nang makita siya. Kaya naman, napatakbo siyang mabilis sa makipot na daan papunta sa kanilang bahay sa gitna ng talahiban. Hindi lang isang beses siyang gumastos ng pera sa pustahan. Masyado siyang naniwalang mananalo siya sa labang yun. Umaasa siyang may taong magpapautang sa kanya ng bigas kung sakaling matalo siya. Pero nabigo siya ngayon, kaya kailangan niya nang harapin ang pagkakamali niyang nagawa. Hindi lang mawala sa kanyang isip na magdudulot yun ng sama ng loob ng kanyang ina, lalo pa at 9 na buwan na itong buntis. Idagdag pa ang galit nito sa kanya at makakarating na naman yun sa kanyang ama. Pagkarating ni Danilo sa kanilang bahay, ay pumitas kagad siya ng malalapad na daon ng sambong. Ipangsasapin niya yon sa kanyang puwet para hindi niya masyadong maramdaman ang sakit ng palo ng kanyang lolo Tasio. Nakaupo siya sa puno ng hagdan habang hinihintay ang pagdating ng matanda. Diyos ko, bata kita! Nakita ka na ba ng nanay mo? Hala! Sa loob ng bahay, sige! Doon tayo mag-uusap! Lintik kang bata ka! Pinagod mo ako! Lo, wag na po! Wag niyo na po akong paluin ng sanga ng bayabas! Masakit po yan eh! O ano? Alam mo naman palang masakit ang mapalo. Bakit nagpapasaway ka pa? Paano kung tatay mo ang nakakita sa'yo? Hindi lang palo ang aabuti mo sa kanya. Hala, sige! Dumapa ka nang magtanda ka ng bata ka. Wala ka na talagang sinusunod na payo naming matatanda. Palagi ka na lamang sumusuway sa ipinag-uutos namin. Nakikipagbasagang ka pa ng muka. Hala, sige! Dapa! Hindi naman po natuloy, Lo dahil dumating po kayo eh. Dinaya po kasi ako ng Ramil na yun eh. Kaya nga po nakikipag-away ako sa kanya. Dinaya ka man o hindi, hindi ka dapat nakikipagbasag ulo. Lalo na ang magsugal. Alam mo ba, kung natuloy ang pagsusuntukan ninyo, masaktan mo siya o masaktan ka niya, pareho ang suma nun. Magulang nyo magdudusa. 1 kilong bigas nga lagi, pahirapan pa tayo makabili. Tapos magpapagamot pa nang nasaktan mo. At kung mamalasin pa, baka ikaw pa ba ospital? Kayang-kaya ko naman pong labanan yun, Lo Hindi naman po makakatama sa akin ang suntok yun eh. Dahil sa galing ko po makipaglaban. Para saan pa po? At tinuruan po ako ni tatay sa pakikipaglaban. Yan!
Diyan ka magaling na damuho kang bata ka. Ang makipagbasaga ng muka, makipag-away at magyabang. Hambog ka. Walang patutungo ang maganda ang masyadong mataas at tingin sa sarili. Hala, dumapa ka! Dapa! Akma na sanang dadapa sa sahig na kawayan si Danilo nang lumabas ang kanyang ina mula sa silid nito. Hawak nito ang maumbok na tiyan habang pangiwi-ngiwi ang muka. Aba, Salve! Ano nangyayari sa'yo? Tumagot ang kanyang ina na bakas ang sakit sa boses nito. Dahan-dahang tumayo si Lolo Tasyo at inilalayan ang anak. Halata ang panginginig sa kamay ng matanda habang nakaalalay kay Aling Salvi. Ipinagpasalamat yun ni Danilo dahil kahit papano ay hindi matutuloy ang pamamalo ng matanda sa kanya. Saktong pagtayo niya ay nahulog naman ang dahon ng sambong sa kanyang short at bumagsak yun sa sahig. Napansin yun ng matanda at dahil sa galit, nakurot siya nito sa singit. Nako! Nako talaga ikaw na bata ka! Balak mo pa akong isanan eh! Magsasapin ka pa ng sambong sa puwet mo! Mamaya ka talaga sa akin! Humanda ka! Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Aling Salvi, ay nagawa pa rin itong tanungin ang matanda kung ano ang nagawa ni Danilo at kung bakit galit na galit ito sa anak. Ikinuwento naman ng matanda ang nangyari kanina at kahit gustong magsalita ng kanyang ina para pagsabihan siya, ay hindi nito magawa. Hindi raw mawala-wala ang pananakit ng tiyan nito. Naku po! Baka naman manganganak ka na, Salvi! Magkakasunod na iling ang ginawa ni Aling Salvi. Ayon dito, ay kinausap lang daw ito ng matandang babae na may dalang bag. Nanggaling daw ang matandang babae sa malayong lugar at meron itong hinahanap na kaibigan. Hindi naman ito sinabi kung sino at kung ano ang pangalan ng kaibigan. Natuwa pa nga raw ang matanda sa tiyan ni Aling Salvi. Sandali lang. Natatandaan mo ba ang mukha niya? Kung hindi ako nagkakamali, nauusog ka, anak. Kailangan malagyan ng kalamansi ang tiyan mo. Danilo, ikuha mo yung ina ng kalamansi. Bilisan mo! Ha? Sige po, Lolo. Mabilis na tumakbo sa labas ng bahay si Danilo para pumitas ng ilang piraso ng bunga ng kalamansi sa harap ng bahay nila. Ang kalamansi ay gamot sa buntis na napapangamuyan ng mga hindi nakikilalang tao. Sa kanilang baryo ay laganap ang pamiminsala ng iba't ibang klaseng mga aswang na ang pangunahing pinupuntirya ay ang mga buntis na malapit ng mga anak. Mabangong mabango ang mga nanay na malapit ng mga anak sa mga elementong nagtatago sa dilim. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik na siya sa loob ng bahay habang si Lolo Tasyo naman ay natatarantang naglagay ng baga sa bao. May nakahanda na itong palaspas, insenso't kamangyan na dati nang nakahanda magmula nang magsimulang magdalang tao ang kanyang ina. Panay ang paypay nito sa usok na nasa loob ng bao habang nakakapit yon sa pagitan ng dalawang hita ng kanyang ina. Bilisan mo, Danilo! Hiwain mo na kagad ang kalamansi at ihahaplas ko yan sa tiyan ng iyong ina. Mabuti rin nakasiguro tayo na hindi nga masamang nilalang ang matandang nakausap mo, Salvi. Sinabi ko naman kasi sa'yo na iiwasan mo makipag-usap sa mga taong hindi mo nakikilala. Lalo na sa mga oras na ito. Danilo! Ano ba? Bilisan mo! Opo, Lo. Nandito na po. Lo, bakit pinapausukan niyo po ang tiyan ni Nanay? Proteksyon ito laban sa pang-amoy ng mga aswang na magtatangka sa buhay ng nanay mo, maging sa kapatid mo na nasa loob pa ng kanyang sinapupunan. Hindi pa ito ang araw ng kanyang panganganak, kaya hindi siya dapat nakakaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan. Isa lang ang ibig sabihin nun, naaamoy ng aswang ang amoy ng sanggol sa sinapupunan ng iyong ina. Kaya po pala lumawas kayo rito para umuwi at bantayan si Nanay. Dati po ba kayong albularyo, Lo? Hindi lang ako isang ordinaryong albularyo, Apo.
naniniwala ka ba sa mga kapangyarihang taglay na mga mutya maging ng agimat? Ako ang taga-utob sa bawat mutya. Ang utob ay isang orasyon na pagbibigay ng bisa sa mutya o ng mga agimat. Pero matagal ko nang itinigil ang pag-uutob sa mga mutya dahil mahina na ang aking katawan. Humihina na rin ang naturalesa ko laban sa kapangyarihan ng masasamang elementong kukontra sa ginagawa kong pang-uutob. Isa na lang ang mahalaga sa akin ngayon. Yun ay ang alagaan kayo ng nanay mo. Lo, mukhang astig yun ah. Gusto ko rin pong matutunan po ang mang-utob. Sos, ikaw talaga bata ka. Sinasabi mo lang yan dahil hindi ka pa naman nakakakita ng mga elementong nagtatago sa kadiliman. Nako, baka kapag nakakita ka ng aswang magkandaihi ka na lamang sayo sa lawal dahil sa takot. Lolo naman kaya ako nga po gustong matutunan yung pang-uutob sa mutya para naman po may pagtanggol ko po si nanay kapag may nagbabanta po sa kanyang buhay. Umawat ang kanyang ina sa mga sinabi ni Danilo at nabatukan pa siya ng kanyang ulo habang humahagik ng tawa. Tila nawala ang pananakit ng tiyan nito dahil nagagawa na nitong tumawa. Isang bagay na ipinagpasalamat niya dahil nawala na ang kanyang pag-aalala. Magaling manggamot ang kanyang lolo Tasyo, kaya nalaman nito kagad na totoo ang hinala nitong merong nakakalapit na aswang sa kanyang ina. Kung nakikilala naman po ni nanay ang itsura ng aswang, lolo, puntahan na po natin at takiin na po agad natin siya. Baka po marami pa po siyang mabiktima Ay nako, talagang bata ka pa, apo, sa larangan ng karasang pagdating sa mga aswang. Ang mga masasamang elemento ay may mga kanya-kanyang kakayahan. Kaya nilang mag-anyong matanda o bata kapag lumalapit sila sa kanilang bibiktimahin. Kaya sigurado kong hindi yon ang totoo nilang itsura. Bakit naman po idadaan pa nila sa pag-amoy ng sanggol, lolo? Hindi po ba't pwedeng umatake na kagad sila? Dahil nabubusog na sila sa amoy ng sanggol, mas masarap sa kanilang sanggol kapag bagong panganak. Teka, tara na nga pala sa labas at nang maituloy na natin ang paluan, marami ka nang nagiging tanong Lolo naman akala ko po ba ayos na? Hindi na po ako uulit. Huwag niyo na po akong paluin. Oo na, sige na. Hindi na kita papaluin. Tara na sa labas. May iba pa tayong pag-uusapan para makapagpahinga na muna ang nanay mo. Talaga po ba, lolo? Wala na pong halong biro yan? Wala. Hindi naman kita basta-basta pinapalo. Hindi ba? At kaya ka nasasaktan ay dahil kasalanan mo rin naman. Tutali, napag-usapan na natin ang masasamang elemento. Ang mabuti pa ay pag-usapan na rin natin kung anong uri sila ng aswang at kung ano ang kahinaan nila para alam mo na rin ang gagawin mo kapag wala na ako sa tabi mo. Lolo naman huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, lo. Inakbayan si Danilo ni Lolo Tasyo palabas ng kanilang bahay. Naiwan naman si Aling Salvi na nakangiti pa rin na nakatingin sa maglolo. Nang sumapit sila sa pinakabalkonahe ng kanilang bahay, ay naupo ang matanda sa mahabang bangko na gawa sa tabla ng kahoy, habang ang sahig ng balkonahe ay ang mismong lupa. Nakaharang ang kanilang pintuan sa malawak na talahiban na merong berdeng kulay. Sariwa ang hangin na pumapasok sa loob ng balkon, habang si Lolo Tasyo naman ay nakatanaw sa malayo na parabang may malalim itong iniisip. Tila abot ng paningin nito ang mataas na bundok. Lolo, ano po bang pag-uusapan natin? Hindi ba't mahilig ka rin namang maglaro ng gagamba? Opo. Alam mo bang may alam akong isang pambihirang gagamba na may taglay na galing pagdating sa pakikipaglaban? Matatagpuan yon sa gitna ng kagubatang tinatanaw ko ngayon. Nang hindi pa namatay ang lola mo,
Doon sa tuktok ng bundok. Doon kami nakatira. Teka, sandali lang po, Lo. Aling gagamba po ba ang sinasabi nyo? Saka, parang ang layo naman po yata ng bundok para sa gagamba lang. Natitiyak kong kagubatan po yun at maraming mababangis na hayop po nakatira doon. Di ba't gusto mo makabawi sa tumalo sa'yo? Para hindi ka na naghamon ng away, idaan mo sa patas na laban. Parang ayaw mo yata eh. Lolo naman syempre gusto ko po. Kaso nga lang po ang layo po kasi na sinasabi niyong kinaroroonan ng gagamba na yun Hindi yun malayo, Apo. Malapit lang ang kinaroroonan ng tirahan ng mga gagamba na sinasabi ko. Matatagpuan yon sa daon ng puno ng akasya na merong nakalukot o nakatiklop na daon na ang kulay ay kahel. Yun ang palatandaan na may nakatirang gagamba roon. Sinasabi ko to sa'yo dahil bahagi ito ng panghuli mong pagsasanay sa pakikipaglaban. Pero parang ayoko po, Lo Di bali na lang po ako matalo kaysa ang sumugod po doon sa gubat na yan. Baka naman po hindi na ako makauwi ng buhay Napahalakhak ng tawa si Lolo Tasyo at ginulo ang buhok ng apo. Tumayo ito sa upuan at hinarap siyang mabuti habang nakatitig sa mukha niya. Sinasabi ko to sa'yo dahil apo kita. Mahal kita at gusto ko matutunan mo ang lahat hanggang sa paghuli ng gagamba. Alam mo bang ang gagambang sinasabi ko ay namimili ng batang pagpapakitaan ito? Kaya kung gusto mo magkaroon ng ganong klaseng gagamba, hanapin mo siya sa pusod ng kagubatan. Paghirapan mo ang bagay na gusto mong makuha. Pupunta ka ron na mag-isa at walang isasamang mga bata. Sa tono po ng pananalita nyo, Lo. Ito na po yung matagal nyo nang sinasabi sa akin tungkol sa pakikipaglaban sa sariling takot. At kailangan malampas ang kong pagsubok para magwagi sa laban. Sino po bang pinaghahandaan ko, Lolo? Saka bakit hindi nyo po sinasabi sa akin kung ano ang totoong dahilan kung bakit nyo po ako sinasanay sa pakikipaglaban? Dahil nga napapalibutan tayo ng mga aswang na manananggal, Apo. Ano naman po ang koneksyon ng gagamba sa kanila, Lo? Basta. Malalaman mo rin yun, Apo. Ang gusto ko lang sa ngayon ay makabawi ka muna sa mga kalaro mo para maitayo ang bandera ng karangalan mo, Apo. Lolo naman dinadaan nyo naman po sa biro ang lahat Totoo lang ang sinasabi ko. Mag-iingat ka, Apo. Kailangan mo tong harapin na mag-isa. Naguguluhan man ay sumang-ayon na lamang si Danilo sa kanyang lolo. Yun din naman ang gusto niyang gawin, ang makabawi kay Ramil. Lo, ano po bang itsura ng gagamba na sinasabi nyo? Katamtaman lamang ang laki na merong batik na kulay itim sa likod. Noon ay madalas siyang ginagamit na panlaban sa mga pandayong laro sa larangan ng galing sa gagamba. Hanggang sa tuluyan ang nakalimutan ng mga tao ang tungkol dito at nanatili na lamang ang laro sa maliliit na baryo. Ano po ang batik, Lo? Yun ang hugis bilog na kulay itim na disenyo sa likod ng gagamba. Ang ibig sabihin nun ay hari. Wow! Ang astig naman po pala nun, Lolo. Isang makahulugang pagngiti ang sumilay sa labi ni Lolo Tasyo. Para itong nakakita ng pag-asa. Isang pagkislap ng mga mata na hindi maunawaan ni Danilo kung para saan. Hanggang sa kinagabihan ay hindi siya dinalaw ng antok. Sabik na siyang umahon sa bundok para maghanap ng gagamba. Sinabi ng kanyang lolo na huwag yung ipapaalam sa kanyang ina para hindi na ito mag-alala. Basta ay hindi siya magpapaabot ng dilim sa gubat. Kaya naman kinabukasan ay nagpaalam lang siya sa kanyang ina na mangunguha lang ng panggatong sa bundok na madalas naman niyang ginagawa. Kaya naman naniwala si Aling Salvi at pumayag ito. Nakaabang na si Lolo Tasyo sa paglabas niya ng silid. Sinilip niya muna ang kanyang ama na natutulog katabi ang kanyang inang nagtitiklop ng damit. Sumenyas lang siya sa kanyang ina na aalis na.
Pagkatapos ay hinarap naman niya si Lolo Tasyo na may dalang maliit na basket na gawa sa uway. Ang estilo nun ay katulad ng sa backpack. Nandito na ang lahat ng mga kakailanganin mo, Apo. Kapag hindi ka pa dumating sa oras na napag-usapan natin, susunduin kita. Kung sumama na lang po kayo sa akin, Lo, para mahanap ko po kagad ang gagamba na sinasabi nyo. Katulad ng sinabi ko sa iyo, hindi ka pwedeng magsama ng kahit na sino. Dahil ang susubukin sa iyo ay ang tapang. Kapag nalampasan mo na kung paanong harapin ang takot, saka lang magpapakita sa iyo ang gagamba. Nahihiwagaan naman po ako sa gagambang yun, Lo. Imbis na sumagot, ay isang mahinang pagtawa ang isinukli ni Lolo Tasyo sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos niyang magpaalam, ay nagsimula na siyang maglakad papalayo sa kanilang bahay. Sinundan niya ang natatandaang sketch na sinabi sa kanya ng matanda. Pumasok siya sa kakahuyan na merong nagtataasang mga puno. Malamig ang paligid at maririnig ang mga huni ng mga ibong nakadapo sa mga sanga ng puno. Tumingala siya sa mga puno at pilit na sinisipat ang akasya sa pangkat ng mga punong nadadaanan niya. Ilang ilog ang kanyang tinawid, kaya naman nalibang na rin siya sa magagandang tanawin na nakikita niya sa paligid. Napapangiti pa nga siya kapag nakakakita ng magagandang mga bulaklak, ibon at paru-parong lumilipad. Ilang oras ang lumipas ay hindi pa rin nahahanap ni Danilo ang nag-iisang puno ng akasya sa gitna ng kagubatan. Kaya saglit muna siyang nagpahinga. Naupo siya sa isang ugat ng puno ng nara habang pinapaypayan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang palad. Hanggang sa napako ang kanyang paningin sa isang bagay sa lupa na pinagkakaguluhan ng mga pulang langgam. Isang uri yun ng buto na may bahid pa ng sariwang dugo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hala? Ano to? Bago lang to ah. Teka, anong klaseng buto kaya to? Parang masyado naman tong malaki para sa baboy ramot sa asong gubat. Inilinga ni Danilo ang kanyang paningin sa paligid at puro puno lang ng mahogani at nara ang nakikita niya. Dismayado siyang muling tumayo at naglakad habang tinatahak ang daan papunta sa pinakagitna ng kagubatan. Maya-maya pa ay napansin niya sa lupa ang ilang patak ng dugo. Sinundan niya yon ng kanyang tingin at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang nilalanggam na katawan ng tao. Binutas ng mga langgam ang mukha ng biktima, kaya't hindi na niya makilala kung sino ang lalaking nakahandusay sa lupa. Nilapitan niya yon kahit na babaliktad na ang kanyang sikmura sa amoy malansang singaw ng katawan nito. Putol ang kamay ng lalaki at wakwak ang tiyan. Dala ng matinding takot ay napasigaw siya ng malakas at tumakbo ng mabilis papalayo sa kinaroroonan ng bangkay. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tila nakalimutan ni Danilo ang totoong pakay niya sa gubat, kaya hindi na niya napansin ang nadadaanang puno at tuluyan nang naligaw sa lugar na yon. Ito na siguro ang sinasabi ni Lolo. Nahaharapin ko ang sarili kong takot para mahanap ang bahay ng gagamba. Kung alam ko lang na ganito ang aking mararanasan, hindi na sana ako pumayag sa gusto ni Lolo. Hindi sana ako nagpadala sa pagnanais kong bumawi kay Ramil. Ano ba yan? Nasa na ba ako? Nasaan lugar na kaya ako? Nagpalinga-linga sa paligid si Danilo habang ang kaba ng kanyang dibdib ay tila kampana ng simbahan na bumibingi sa kanyang tenga. Hindi siya makapag-isip, sadyang mahirap kalaban ang takot, lalo na kung aktwal niyang nakikita ang pinagmumulan ng takot niya. Ang takot niya sa mga taong brutal na pinatay. Isang palatandaan na ang gubat na kanyang napuntahan ay lugar na madalas iwasan ng mga tao. Dahil sa mga nakatirang mababangis
na nilalang o masasamang elementong nakatira sa kabundukan. Nawala ang kanyang pag-aalala nang makita niya ang isang matandang lalaki na may kulay puting buhok. Sa makapal nitong buhok na balbas at bigote ay hindi na halos makita ang kabuuan ng itsura nito. May hawak itong tungkod, subalit hindi ito umiimik. Nakatingin lang ito sa kanya na para bang kanina pa siya nitong pinagmamasdan. Lolo, tulungan niyo po ako. Naliligaw po yata ako sa gubat na to eh. May tao pong pinatay sa bahaging yon, nakita ko po. Kailangan ko na pong umuwi sa bahay namin. Hindi ka naliligaw. Sadya ka dinala rito. Ano po? Ang takot sa iyong dibdib ay kasama sa pagsubok upang makarating ka sa lugar na nakalaan para sa iyong hinahanap. Ano po? Ibig sabihin, alam niyo po ang tungkol sa hinahanap ko? Oo naman. Dahil nandito ka na sa tapat ng punong hinahanap mo. Sige na, aalis na ako. Bahala ka ng tumuklas kung nasa ng pakay mo. Tumingala si Danilo sa mga puno at hinahanap ng kanyang mga mata ang puno ng akasya na tinutukoy ni Lolo Tasyo kanina. Pero nang muli siyang tumingin sa matanda, ay nagulat siya dahil nawala na ito sa lugar kung saan ito nakaupo. Hala, nasa na yung matanda? Pambira, namamaligno na yata ako. Diyos ko po, gabayan niyo po ako sa lugar na to. Naglakad-lakad na lamang si Danilo habang nakatingala pa rin sa mga nagtataasang puno. Hanggang sa nakita na nga niya ang nag-iisang puno ng akasya. Inaasahan niyang mataas ang puno ng akasya, katulad sa mga naririnig niyang kwento. Subalit ang puno na nakatayo sa kanyang harapan ay kayang-kaya niyang akyatin. Tila nakalimutan ni Danilo ang tungkol sa nakita niyang patay na tao doon sa kakauyan. Nagsimula siyang umakyat sa puno hanggang makarating siya sa dulo ng sanga habang sinusuri ang mga dahon nito. Napangiti siya nang makita ang nakatiklop na kulay kahil na dahon. Napapalibutan yon ng maraming sapot ng gagamba. Dahan-dahan niyang binuksan ang dahon at sinilip ang loob nun. Nakita niya ang isang kulay lupa na gagamba na may kulay itim na batik sa likod. Ito na nga ba ang sinasabi ni Lolo? Ang gagamban tatalo sa gagamban ni Ramil? Humanda ka ngayon, Ramil. Ipapalasap ko sa'yo ang pagkatalo. Dala ng tuwa ay mabilis na kinuha ni Danilo ang gagamba. Subalit nabawi rin niya kagad ang kanyang kamay nang maramdaman niya na tila biglang sumakit ang kanyang balat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ng kanyang daliri. Kaya naman, tinignan niya ang bagay na sumakit sa parte ng kanyang kamay at nakita niya ang 2 butas ng kanyang balat. Kahit maliit yun, ay parang katumbas din ng kagat ng aso. Masakit at tumitibok-tibok ang laman niya sa loob. Biglang namanhid ang kanyang daliri at bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Sa isip niya na baka nagkamali siya ng gagambang hinawakan, ay may taglay pa itong makamandag na laway. Iniangat niya ang kamay at mabilis lang yun na namaga at namula. Kaya naman, napahawak siya sa kanyang pulsuan at pilit na hinihilot ang nasaktang kamay. Aray! Aray, ang sakit! Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung anong klaseng gagamba po ang nakuha ko. Aray! Ang sakit talaga! Muling sinilip ni Danilo ang gagamba sa loob ng dahon dahil balak pa rin niyang kunin yun. Kaya naman, nagulat siya nang makitang patay na ang gagambang hinawakan kanina. Nagtataka siyang muling napasulyap sa kanyang kamay na biglang bumilog ng maliit sa mismong sugat. Nakaramdam siya ng hilo at dahil sa pagmamadali niyang makababa sa puno ay hindi niya napansin na bulok na pala ang sanga na kanyang nahawakan. Diretso sana ang pagbagsak niya sa lupa kung hindi siya nakakapit sa isa pang sanga. Naunang nahulog ang kanyang mga gamit na laman ng kanyang basket na bag. Bumagsak yun sa lupa at hindi niya kagad napansin na kakaiba ang uri
ng pagkakapit niya sa sanga. Naramdaman din niya na para bang bumibigat ang kanyang mga mata. Kaya naman, dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, ay kagad siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nagising si Danilo sa mahinang pag-ugik ng baboy ramong nagdudukal ng lupa sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang binagsakan lupa at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Madilim na yon at tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa lugar na yon. Nahawakan din niya ang sugat sa kanyang likod, sanhi ng kanyang pagkahulog. Kasunod naman ang kanyang kamay na nakagat ng gagamba. Tumayo si Danilo at sinipat ang daan kung saan siya pwedeng magsimulang maglakad papalabas ng kagubatang yon. Hanggang naramdaman niya ang malakas na pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Tunog yun na parang napupunit na kumot. Kasunod ang huni na parang malaking ibon. Kaya naman, napatingala siya sa langit dahil nagkakagulo ang mga ibon sa puno. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na lumilipad sa harap ng bilog na buwan, kasama ang iba pang mga nilalang. Tila isang putol na katawan ng tao na tinubuan ng malapaniking pakpak. Sa ilalim sa bahagi ng bewang ng mga ito ay parang may nakalaylay na laman loob ng tao. Diyos ko po! Maninanggal! Isang manananggal ang mga nilalang na nakita kong lumilipad! Dahil sa kagustuhang makita ng malinaw ni Danilo ang mga nilalang na lumilipad sa himpapawid, nagmamadali siyang umakyat ng puno sa mas mataas pa na puno ng akasya. Tila mga uwak na manananggal habang lumilipad sa gitna ng bilog na buwan. Hindi napapansin ni Danilo na mas mataas ang punong inakyat niya. Saka lang naunawaan ni Danilo na nagkaroon siya ng kakayahang makaakyat ng ganong kabilis. Binalot ng pagtataka si Danilo at pinagmasdan ang ibaba ng puno at ang kanyang palad. Hala! Imposible! Paano kung nagawa yun? Naku po, munti ko na makalimutan. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Tsak na nag-aalala na sa akin si nanay at tatay. Baka sunod pa rito si Lolo Tasyo. Lagot ako. Unang-una ay mabilis na nakaakyat si Danilo sa puno. Kasing bilis naman siya ng ibon na nakababa sa puno. Tinalon lang niya ito mula sa itaas ng puno hanggang sa lupa. Pagbagsak niya sa lupa ay muntik pa siyang mapatalon sa takot nang magpakita sa kanya ang matandang ermitanyong nakausap niya kanina. May hawak itong tungkod at naupo sa putol na sanga ng nara. Huwag kang magtaka sa mga kakayahang taglay mo. Dahil pinili ka naggagamba para sa mutya. Naipasa niya na sa'yo ang mutya nang hindi mo namamalayan. Ano? Mutya ng gagamba? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Nagkakamali po kayo. Wala po akong kinukuhang gagamba. Namatay nga po yung gagamba na kumagat sa akin kanina eh. Teka, sandali lang po Lolo, sino po ba kayo? Saka bakit po bigla-bigla na lamang po kayong lumilitaw sa harapan ko? Ako ang ermitanyong nagbabantay sa gagamba. Habang hindi pa rin niya na ipapasa ang butya sa tagapagbantay nito. Isang butyang tatalo sa lumalakas na kapangyarihan ng mga aswang na manananggal. Ang ibig niyo pong sabihin may mutya na po ako ng gagamba sa aking katawan? At yun na yung kagat niya sa kamay ko? Muntik po ako mamatay kanina eh. Kailangan mo nang umalis dahil nasa panganib ang nanay mo. Naghihintay siya sa'yo dahil kanina ka pang nawawala. Baka maisipan niyang sumunod sa'yo para hanapin ka. Mapapahabak siya, natitiyak kong sa bahay ng iyong ina ang punta ng mga alagad ng aswang na yon. Teka po, hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko. May taglay ka ng mutya ng 8 galamay ng gagamba. At ang unang magiging misyon mo ay ang iligtas ang nanay mo. Sige na, hindi pa naman ito ang huli nating pagkikita. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang muli niyang maalala si Aling Salvi na nanay niya.
pati na ang pangako niya kay Lolo Tasyo. Katulad ng nauna nilang pagkikita ng matandang ermitanyo, naglaho ito sa kakawian at naiwan siyang natitigilan habang nakatingin sa kanyang kamay na merong sugat. Ni hindi na nga niya naisip ang tungkol sa mga aswang na nakita niya kanina. Lumitaw ang malakas na liwanag sa kanyang mga mata at malinaw niyang nakikita ang daan. Bukod pa ron, kaya na rin niyang maglakad ng mabilis. Alam na rin niya kung saan-saan siya dumaan kanina. Lahat ng pagbabago sa kanyang kakayahan ay nagsimula nang makagat siya ng gagamba. Kaya alam na niyang may kapangyarihan talagang taglay ang mutyang nasa sugat niya. Ang hindi lang niya maintindihan sa kanyang Lolo Tasyo ay kung bakit kailangan itong maglihim sa kanya. Wala itong sinabi tungkol sa kakayahan ng gagambang ipinapahanap sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng sama ng loob para sa matanda dahil pakiramdam niya maraming itinatagong lihim sa kanya. Si Lolo Tasyo. Nakahinga lang ng maluwag si Danilo nang matanaw na niya ang malawak na talahiban at sa gitna ay ang kanilang tahanan. Tama ang nakausap niyang ermitanyo. Naghihintay sa kanya ang kanyang mga magulang sa labas ng kanilang bahay. Kaya lang ay bigla siyang nakaramdam ng takot nang makita mula sa himpapawid ay pabulusok na lumilipad ang mga aswang. Tila gusto ng mga ito na dagitin ang kanyang ina dahil sa malakas na huni ng mga manananggal na patingala sa langit si Mang Lari at naiiwas na kagad nito ang asawang si Aling Salvi. Pasadsad na lumipad ang aswang. Kasabay ng pagsigaw ni Danilo ang pagtalo niya sa ere para salubungin ng aswang. Tinamaan niya ng suntok sa muka ang manananggal. Kaya naman, pasadsad itong bumagsak sa lupa. Tay! Pumasok po kayo sa loob ng bahay! Iligtas niyo po si nanay! Mabilis na pumasok ang mag-asawa sa loob ng bahay. Samantalang si Lolo Tasyo naman ay lumabas na rin mula sa kusina. May dala itong itak at maraming asin. Mabilis na nilapitan ng matanda ang nakahigang manananggal sa lupa. Sinabuyan ito ng asin ang umaangil na manananggal. Natutunaw ito sa asin kasabay ng paglitaw ng mga usok nito sa mga laman loob na nakalapat sa talahiban. Mabilis na kumilos ang matanda at ito mismo ang pumugot sa ulo ng aswang. Natulala si Danilo sa itsura ng katawan ng manananggal dahil matulis ang mga pangil nito. Ang malapaniki nitong pakpak ay nakadipa pa sa lupa habang tunaw ang katawan ng aswang. Narinig ni Danilo ang sigawan sa loob ng bahay ng mag-asawa, kaya alam na niyang meron pang isang nilalang na nakapasok sa silid ni Aling Salvi. Malakas niyang inagaw sa matanda ang dala nitong asin at pumasok siya sa loob ng kanilang bahay. Nay! Kitang-kita ni Danilo ang pakikipagpambuno ng kanyang ama sa nakapasok na manananggal. Pinipilit ng aswang na yon na abutin ng kamay nito ang kanyang ina na takot na nakasiksik sa dingding habang yakap nito ang sariling tiyan. Mas dinamihan niya ang pagsaboy ng asin sa katawan ng manananggal. Kaya naman, nakabitaw ito sa pagkakahawak sa damit ng kanyang ama habang umaangil na hinahawakan ng katawan na tinatamaan ng asin. Kasunod ang pagwawala nito, ang paghahanap naman ng pintuang malalabasan para tumakas. Pero bago pa ito nakalabas ay nahawakan na niya ang pakpak nito at hinila niya yon sa labas ng kanilang bahay. Ibinuhos niyang lahat ang asin sa katawan nito. Siya na rin ang kumuha sa itak na hawak ng matanda at walang kaabog-abog na pinugutan niya ito ng ulo. Nakita yon ng kanyang ina. Bumakas ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Kasunod ang makahulugang pagsulyap ng natitigilan na si Lolo Tasyo. 2 manananggal ang napatay niya, kaya alam niyang may 2 pang aswang ang nakamasid sa kanila at biglang natakot nang makita ang paraan niya ng pagpatay. Para siyang naging ibang tao sa kakayahang taglay niya. Bilang isang bata ay astig na yon para sa kanya. Napansin niyang galit ang kanyang ina nang pumasok ito sa loob ng bahay.
kaya't naiwan silang dalawa ni Lolo Tasyo. Matagal silang nagkatinginan ng may bahid ng pagtataka. Mukhang nahanap mo na ang sinasabi ko sa iyong gagamba dahil sa mga kakayahang nakita ko sa iyo. Paano niyo po ako nagawang lokohin, Lo? Alam niyong may kamandagagagambang yon at hindi isang ordinaryong hayop na pwedeng huliin ng basta-basta na lang. Bakit po kayo nagsinungaling sa akin? Alam niyo po ba dahil sa ginawa niyo ay muntik na po ako mapahamak? May nagawa namang maganda, hindi ba? Huwag ka nang magtampo, Apo. Ginawa ko lang yun para sa iyo. Para kaya mong lumaban na mag-isa sa mga aswang na magtatangka sa buhay ng nanay mo at sa iba pang mga babaeng buntis dito sa ating baryo. Ngayong alam na ng mga aswang na nasa iyo na ang mutya, hindi ka na nila basta-bastang magugulo, lalong-lalo na ang nanay mo. Si nanay po. Alam ko pong masama po ang loob niyo ngayon. Pero pakiramdam ko, alam niya ang tungkol sa mutya. Hindi ko po akalain na magagawa niyo po akong lokohin. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na ako, Apo. Ngunit balang araw ay maiintindihan mo rin kung ano ang ibig kong sabihin. Sige na, ako nang bahala rito. Kausapin mo na ang nanay mo ron sa loob. Tumalikod na si Lolo Tasyo sa nakatayong si Danilo. Natanaw niya ang papalayong matanda habang papasok ito sa kusina. Sa isip niya ay masama pa rin ang loob niya rito dahil hindi sinabi ng kanyang lolo ang buong katotohanan tungkol sa mutya ng 8 galamay ng gagamba. Dahan-dahang pumasok sa bahay si Danilo at nakita niya ang kanyang ama na nakaabang sa upuang nakaharap sa lamesa. Masama ang tingin nito sa kanya at bakas sa muka ang galit. Nauunawaan naman niya kung bakit galit ang mga ito sa kanya. Hindi siya nagpaalam ng maayos at nagsinungaling sa kanyang ina. Tay, patawarin niyo po ako kung nagkamali po ako at pinag-alala ko po kayo. Ang totoo po ay naghanap lang po ako ng gagamba. Mangyaring naligaw po ako sa gubat kaya inabutan po ako ng pagdilim sa daan. Nang marinig ni Mang Larry na hindi naman sinasadya ng anak na ginabi na ito, ay tumango ito at hinawakan siya sa ulo. Sinabi nitong lubha lang silang nag-alala para sa kanya. Lapitan daw niya ang kanyang ina na masama pa rin ang loob. Sinulya pa ni Danilo ang pintuan ng silid ng kanyang mga magulang at si Aling Salvi naman ang kanyang nilapitan. Pagpasok niya sa loob ng silid nito, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina sa gilid ng katre at hindi tumitingin sa kanya. Nay, pasensya na po kung di po ako nakapagpaalam sa inyo ng maayos. Hindi pa rin tumitingin sa kanya ang kanyang nanay na si Aling Salvi. Kaya naman, mas lumapit pa siya rito at hinarap ang kanyang ina. May bakas ng luwa ang mga mata nito na sinabing hindi ito naniniwalang naligaw siya at hahanap lang ng gatong sa kagubatan. Dahil ang totoo ay may usapan daw sila ni Lolo Tasyo. Kaya masama ang loob ng kanyang ina dahil alam daw nito kung ano ang dahilan kung bakit siya nanghuli ng gagamba. Humarap ito sa kanya at sinalubong ang kanyang mga mata ng tingin. Para bang nakikita niya sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala. Nay, ano po bang ikinakatakot nyo? Nandito na po ako at ligtas at wala pong sugat sa katawan. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay na may kagat ng gagamba at iniangat niya yun sa ere. Ipinakita yun sa kanya. Maya-maya pa ay pumasok sa loob ng silid nito si Lolo Tasyo. Sinabi ni Aling Salvi kay Danilo na alam nito ang tungkol sa maywagang sugat na yon at bakas sa mga mata nito ang galit na tumingin sa muka ni Lolo Tasyo. Nakatayo lang ito sa may pintuan at hindi makapagsalita. Sinabi rin ng kanyang ina na talaga bang hindi na raw magbabago ang kapalaran ni Danilo. Isang bagay na hindi naman maunawaan ni Danilo kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Galit na galit ang tono ng boses ng kanyang ina nang binitiwan nito ang kanyang kamay
at nilapitan si Lolo Tasyo. Ang nakatakda ay nakatakda na. Hindi na magbabago kahit kailan. Patay na ang gagambang nagtanim sa kanya ng mutya. Hindi na niya yan mababawi sa kanya. Maliban na lamang kung buhay na niya ang kapalit. Dumadaloy na ang kapangyarihan sa kanyang dugo at magagamit niya yon para labanan ng mga aswang. Matagal na panahon na nating tinutugi sa mga aswang at ngayong nasa tamang edad na ang batang yan, tanggapin na lamang natin ang kanyang kapalaran. Lolo, Nay, sandali. Ano po bang pinag-uusapan nyo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Naguguluhan po ako sa inyo. Ikaw mismo ang pinili, Danilo, ng maiwagang gagamba. Isang alaga ng mga engkanto at pumipili ng mandirigmang mag-aalaga sa kanyang mutya. Ikaw ang matagal na niyang hinihintay para lumaban sa mga aswang na manananggal. Hindi napigilan ng kanyang ina ang hindi maiyak at bumalik sa higaan nito. Naupo ito sa gilid ng katre at isinubsob ang muka sa palad nito. Nay, wag na po kayong umiyak ko. Nandito na po eh. Nangyari na po ito. Ito po ba ang dahilan kung bakit po kayo nagsinungaling sa akin? Magsasalita pa sana si Danilo nang makarinig sila ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Pati na ang pagliwanag ng kanilang paligid. Dahil yun sa mga sulo ng mga taong sumugod sa kanilang bahay, kasama ang mga tanod. Sa kabilang mga kamay ng mga ito ay may mga sibat, itak at may mga dala rin na mga asin na nakalagay sa kulay puting tupperware. Sa unahan ng mga kalalakian ay ang 3 babaeng umiiyak at kilala niya ang mga ito. Ang nasa gitna ay si Aling Tess at ina ni Ramil. Bakit kayo napasugod dito? Anong kailangan nyo? Sumagot si Aling Tess at itinuro nito si Danilo na nakatayo sa likod ng matanda. Sinabi ng nanay ni Ramil na ang kanilang mga anak ay nasa gubat pa. May nagsabi raw sa mga ito na isang matandang babae na maghanap daw ng gagamba sa kagubatan. Akala raw ng mga ito ay kasama si Danilo. Kaya naman, lalong napalakas ang hagulgol ng iyak ni Aling Tess nang makita si Danilo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Danilo nang maintindihan ang mga tingin sa kanya ni Lolo Tasyo. Sige po, sasama po ako sa inyo sa paghanap sa kanila, Aling Tess. Nasa panganib po ang anak nyo. Dahil kanina lang po ay may umatake po sa amin ng mga aswang na manananggal. Pati nga po ako gusto nila akong lapain eh. Hindi na sila namimili ng bibiktimahin. Kaya tara na po. Sasama ako, Apo. Baka mapahamak ka. Naramdaman ni Danilo ang paghawak ng malamig na palad ng kanyang ina sa kanyang braso at nang lingunin niya ito ay umiling-iling ito na wag daw siyang sumama dahil lubhang mapanganib. Si Mang Lari naman na tatay ni Danilo ay nagpasya na sumama na rin sa mga tanod. Kaya lang ay hindi ito pinayagan ni Lolo Tasyo dahil wala raw magbabantay kay Aling Salvi. Kaya sa huli, si Lolo Tasyo na at Danilo ang sumama sa mga tanod na magroronda. Maging ang mga magulang din ng mga batang nawawala ay sumama na rin. Habang naglalakad sila papasok sa kakahuyan, ay hindi maiwasan ni Danilo na hindi na magtanong kay Lolo Tasyo. Lolo, bakit po mga bata naman na kasing edad ko ang kinukuha nila? Hindi mo ba napapansin na nabanggit nila ang gagamba? Itinuro sa mga bata ang gagambang una mo nang nahanap. Dahil hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila ang batang nakatakda para sa mutya ng 8 galamay ng gagamba. Ano? Bakit po? Bakit po nila hinahanap? Simple lang. Para patayin. Inumin ang dugo ng batang tinaniman ng mutya. Dahil ang dugo mo ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihang tumagal sa sikat ng haring araw. Isa pa, magagawa na rin nilang makalipad ng malayo nang hindi nila kakailanganin pang magpalipat-lipat ng tirahan.
Ganun po ba kalakas ang kapangyarihan ng dugo ko, Lolo? Oh, ganun talaga kalakas. At sa mga oras na ito, malamang ay biyag na ng mga aswang ang mga bata para subuking maghanap ng gagamba o gawin nilang pangreserbang pagkain. Kaya kailangan nating mahanap ang tira ng mga aswang sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap ay nagsigawan ang mga tao nang bigla silang sugurin ng maraming manananggal. Tila pinipigilan silang pumasok sa pinakapusod ng kagubatan. Merong ilang lalaki ang nadagit at nadala sa impapawid. Ang iba naman na itinaas pa lang sa ere ay nakakalaban na kagad, kaya naman nabibitiwan ito at bumabagsak naman sa lupa. Wala pa ring ligtas dahil muling binabalikan ng mga manananggal ang nabibitiwang biktima. Ang maliwanag na sikat ng buwan ay nagmistulang kadiliman nang dumami ang mga aswang na lumilipad sa impapawid. Mistulang piyesta na nakahain ang mga putahing matagal nang hindi natitikman. Pumulot ng mga nahulog na tupperware sa lupa si Danilo at mataas siyang tumalon para sabuyan ng asin ang mga umaataking mga aswang na manananggal sa mga tao. Umingay ang buong paligid ng mga pag-angil ng mga aswang at bumabagsak ang mga ito sa lupa. Saka naman nagkaroon ng pagkakataon ng mga tao na pagtulungang patayin ang mga nakahandusay na halimaw. Sabay buhos niya ng mga asin sa katawan ng mga ito. Nasaksihan ng lahat kung paanong sinunog ng asin ang buong katawan ng manananggal. Diyos ko! Mukhang marami na ang mga alagad ng mga manananggal. Apo, ginawa na nilang tirahan ang kagubatang ito. Kung ganun po, ay nasa panganib na po talaga lahat ng mga tao na nakatira sa baryong to. Kaya mas lalo natin bilisan ang paghahanap sa mga bata bago pa mahuli ang lahat. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa gitnang kagubatan. Kaya lang, biglang natigilan ang mga tao nang makita ang isang batang wala ng buhay na nakahandusay sa lupa. Nilalanggam na ito, wakwak ang tiyan habang nakakalat ang dugo sa lupa. Nang makita yon ng ina, ay nawalan ng malay ang babae. Kaya naman, hindi na napigilan pa ni Danilo ang hindi maluwa nang makita ang nangyari sa kanyang kalarong, si Matero. Kaya naman, naiwan si Danilo sa gubat. Matagal siyang nagpahinga sa harap ng lupang may bahid ng dugo. Umalis na rin si Lolo Tasio dahil nag-alala naman ito kay Aling Salvi at dahil para na rin namang kaibigan niya si Ramil. Kailangan niyang mahanap ito. Akma na sana siyang tatayo sa pagkakaupo niya sa ugat ng puno nang marinig niya ang isang boses ng matandang lalaki mula sa kanyang likuran. Totoy! Naliligaw ka yata. Hinahanap mo ba ang mga kasama mo? Ha? Tutulog din ako. Kasama sa mga batang nawawala ang apo ko. Nag-aalala na kasi si Celia dahil hindi pa namin nakikita ang aming apo. Ang sabi maghahanap lang daw sila ng gagamba. Tama po kayo. Marami nga po mga batang nawawala. Kasama po ba namin kayo? Hindi. Mag-isa lang akong pumunta rito. Dito rin naman ako nakatira. Baka naman nakita mo ang apo kong si Ramil. Ano po? Lolo po pala kayo ni Ramil? Oo. Nag-aalala na ako sa kanya. Hindi ko naman makausap si Tess dahil hindi naman niya ako kinikibo. Matagal na kaming may samaan ng loob sa isa't isa. Kaya lang, nang marinig ko ang tungkol sa nangyari sa aking apo, ay lubha akong nag-alala. Lihim na napangiti si Danilo dahil hindi na siya mahihirapang maghanap ng mga aswang dahil ito mismo ang lumapit sa kanya. Lihim niyang itinago ang kanyang sugat sa kanyang kamay. Dinukot niya ang manipis na panyo sa kanyang bulsa, saka itinaklob sa kanyang sugat. Malakas ang pakiramdam nang may tanim na mutya sa katawan. Alam ni Danilo na isang masamang nilalang ang matandang lalaki dahil sa nakikita niyang kulay pulang liwanag sa likod ng mga aswang na nagpapanggap na tao. Siya lang ang nakakakita sa liwanag na yon. Kaya naman,
gumawa siya ng paraan kung paanong makakarating sa bahay nito. Alam niyang doon niya makikita ang mga kaibigan dahil sinusubukan ng aswang na linlangin siya. Nagkunwari naman siyang walang alam. Idagdag pa na kilalang kilala niya si Ramil mula ulo hanggang paa. Alam niyang patay na ang lahat ng lolo at lola ng kanyang kalaro dahil sila pa mismo ang tumulong sa burol ng mga ito at yun ang malaking pagkakamali na nagawa ng aswang. Kaya malakas ang kutob niyang ito ang hari ng mga aswang na manananggal. Sige po. Magtulungan po tayo sa paghahanap kay Ramil. Pero kanina pa po ako nauuhaw eh. Malapit lang po ba ang bahay niyo rito? Oo. Nako, tama-tama. Malapit lang ang bahay namin dito ni Celia. Makikiinom po sana ako ng tubig. At kanina pa po talaga ako nauuhaw. Sandali lang po at ilalapag ko lang po itong asin sa lupa. At balikan na lang po natin mamaya. Bumakas ang saya sa muka ng matandang lalaki. Gulo-gulo ang buhok nito at nakalitaw na ang mga ugat nito sa kamay at braso. Pero ang paglalakad nito ay mabilis na parang ang edad ay nasa 50 pa lamang. Ilang minuto ang lumipas ay narating nila ang lumang bahay. Malaki ang bahay ng mga ito, nagawa sa tablan ng kahoy. Sapat na sa mga ilang batang biyag ng mga aswang. Pagpasok nila hanggang sa loob ng bahay ay nakita niya na kagad ang matandang babae. Nakangisi ito sa kanya habang nakalitaw ang kulay itim nitong mga ngipin. Celia, ikuha mo ng maiinom na tubig. Ano nga pala ang pangalan mo, Totoy? Danilo po. Danilo po ang pangalan ko, Lolo. Danilo. Ako naman si Poldo. Kilala ako sa pangalang Lolo Poldo. Siya naman ang aking asawang si Celia. Sige na, mahal. Ikuha mo na ng maiinom na tubig si Danilo. Sandali lang, Danilo, ha? Iiwan na muna kita dyan. Kukuha lang ako ng mga gamit na madadala natin sa paghahanap kay Ramil. Sige po, Lolo Poldo. Nang umalis sa kanyang harapan ang mag-asawa, ay nagkaroon siya ng pagkakataong igala ang kanyang paningin sa paligid. Ngayong nasa pamamahay na siya ng mga manananggal, ay hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala dahil malakas ang enerhiyang nararamdaman niya sa mag-asawa. Saka lang niya napagmasdan ang itsura ng bahay ng mga ito. Paghampas pa lang ng hangin sa kanyang muka, ay may kakaiba na siyang amoy na nalanghap. Nakakapangilabot na parang amoy malansang karne ng hayop o tao. Ang itsura ng bahay ay marumi na at tila hindi naaalagaan. Meron din na lumot sa dingding at bubong, tanda ng katandaan. Pagtingala naman niya sa bubong na gawa sa dahon ng anaw, ay may mga butas na yun. Ganon din ang dingding, tila handa ng gumuho. Bukod pa ron, ay mabigat din ang kanyang nararamdamang enerhiya sa bahay. Kasunod ang ingay na parang boses ng mga batang umuungol. Naisip niya na ang kinatitirikan ng bahay ng mag-asawa ay napapalibutan ng mga naglalakiyang puno ng mga nara at mahogani. May malalagong dahon na tumataklob sa buong kabahayan na bihirang pasukin ng liwanag. Tila walang buhay, pero may nararamdaman siyang presensya ng kanyang mga kaibigan. Isa lang yun sa mga kakayahang tinataglay ni Danilo, ang maramdaman ang bawat presensya ng paligid. Maging ang lakas ng kanyang pandinig, kaya malakas niyang naririnig ang usapan ng mag-asawa. Sige na, bilisan mo na. Ilagay mo na yan. Mukhang siya na talaga ang batang matagal na nating hinahanap. Napatitig si Danilo sa kusina. Nararamdaman niyang may inilalagay na pampatulog sa basong may laman ng tubig ang mag-asawa. Kailangan niyang makaisip ng paraan kung paano niya malilinlang ang mag-asawa nang hindi nakakahalata ang mga ito. Naisip niya ang kanyang maliit na panyo na nasa kanyang kamay. Kasya yun sa kanyang bibig at hindi gaanong bubukol sa kanyang pisngi. Iinom lang siya ng konting tubig para hindi yun pumasok sa kanyang lalamunan.
dahil mapipigil ito ng panyo na nasa loob ng kanyang bibig. Hindi nagtagal ay naisagawa na ni Danilo ang kanyang plano. Ang matandang babae pa ang nagbigay sa kanya ng baso. Kaya naman, natitigan niya ng malapitan ang itsura ng matandang babae. Tumutugma ang matanda sa itsura ng matandang babae sa kwento ng kanyang ina. Ito ang aswang na unang nakausap ni Aling Salvi nang sumakit ang tiyan nito. Sige na, abutin mo na ang baso sa kamay ni Celia. Uminom ka na, Danilo, at aalis na tayo. Kailangan nating magmadali. Ganun na nga ang ginawa ni Danilo. Kinuha niya ang baso sa kamay ng nakangising matandang babae. Nakatitig ito sa kanya at hindi inaalis ang paningin sa kanyang hawak na baso. Nagkunwari siyang maraming nainom, kaya nang ilapag niya ang baso sa kaharap niyang lamesa, ay nagkunwari siyang natabig niya ito para hindi mahalatang hindi siya totoong uminom. Sabay hawak niya sa kanyang ulo at nagkunwaring bumagsak sa upuan para mawalan ng malay. Nakita mo na, Celia. Kapag ako talaga nagplano, wala talagang palpak. Hindi kagaya sa'yo. Nasa harapan mo na ang babaeng buntis na yon. Pinakawalan mo pa. Ay, nako. Kahit kailan talaga, mahina ang isip mo. Sumabi ka nga dyan. At bubuhatin ko na ang batang ito. Isasama ko siya sa iba pa nating mga bihag. Naramdaman ni Danilo ang dalawang kamay ng matanda na bumuhat sa kanyang katawan. Para lamang siyang isang sakong bigas na pinasan. Dinala siya sa isang madilim na silid. Naririnig niya ang mahihinang boses ng mga batang tila may busal ang mga bibig. Kasunod ang pagbagsak niya sa makating dahon ng kugon. Paraan yun para mabawasan ang ingay ng mga paa ng mga batang nagpupumiglas sa pagkakatali. Narinig ni Danilo ang pagsara ng pintuan ng kwarto. Kaya naman, mabilis siyang bumalikwas ng bangon. Iniharang niya ang kanyang hintuturong daliri sa bibig upang hindi lumikha ng ingay ang mga batang naroroon kasama si Ramil. Tinanggal din niya ang mga busal na mga ito sa bibig. Saka siya lumapit sa dingding. Sumilip siya sa siwang ng kahoy at kitang-kita niya ang mag-asawa na mayroong ginagawa sa labas. Sikapin niyo na huwag lumikha ng ingay para makatakas tayo dito. Sila ang mag-asawang manananggal na nag-aalaga ng kanilang mga kauri. O ano, handa na ba kayo? Teka, isadali lang, Danilo. Ano bang ginagawa nila? Saka ano ba yung bagay na nasa loob ng bote na inihahaplas nila sa buong katawan nila? Tignan mo, ayun. Sa tingin ko ay isang uri yun ng langis na ipinapahid nila sa kanilang mga tiyan upang hindi sila masyado masaktan sa paghihiwalay ng kanilang katawan. Ilang minuto lang, magpapalit na sila ng mga anyo at ang kanilang bewang ay mahahati na sa dalawa. Maiiwan ang kanilang paa sa lupa habang ang kanilang pang-itaas na katawan ay lilipad sa impapawid upang maghanap ng mga bagong bibiktimahin. Kapag wala na sila, saka tayo tatakas. Naiintindihan nyo? Hindi nga nagtagal ay kitang-kita ng dalawa at ng iba pang mga kasama nila ang pagbabagong anyo ng mag-asawa. Malinaw nilang nakikita ang mga itsura ng mga ito dahil sa liwanag ng sikat ng buwan. Ang balat ng mga ito ay pumusyaw, pati ang mga mata ay nagniningning na parabang nagbabagang apoy. Biglang bumuka ang likod ng mga ito. Tila may puwersang humahati sa kanilang mga katawan. Halos magkasabay ang mag-asawa sa pagpapalit ng anyo. Tumubo ang matutulis nitong mga pangil, pati na ang kuko sa mga daliri at kamay. Sa isang iglap, ang pang-ibang bahagi ng katawan ng mga ito ay naiwan sa lupa, habang ang pang-itaas naman na bahagi ng katawan ay lumipad at sumabay sa hangin. Tangan ang mahahabang pakpak na tila ba ay sa paniki. Simula na yon ng paghahanap ng kanilang bibiktimahin. Sa ibaba, nanatili ang kalahati ng kanilang mga katawan. Nahabol ng tanaw ni Danilo ang dalawang manananggal na lumipad sa impapawid.
Tanging anino lamang ng mga ito ang naiiwan sa maliwanag na kalangitan. Tara na, dali! Halina kayo! Kailangan na natin makatakas dito! Sandali lang. Nakita ko meron pa silang ibang mga biyag dito. Kanina lang sila dumating. Tama ka. Sila mga tanod na kasama ng mga magulang nyo para maganap sa inyo. Isa itong aral na dapat nating matutunang lahat. Hindi tayo dapat basta-basta lang nagtitiwala sa mga taong hindi natin kilala. Oo nga, tama ka. Kanina lang namin naisip na ang pag-iigpit sa atin ng ating mga magulang ay para din pala sa atin. Pero ang mahalaga ngayon ay natutunan na natin yon. Tara na, buksan na natin ang kabilang silid. Mabilis na nilapitan nila ang silid na katabi ng kwarto nila. At dahil gawa lang sa marupok na tabla ng kahoy yun, nasira ng mga bata ang pinto. Tumambad sa kanilang paningin ang mga nakagapos na 3 lalaki. Sila ang mga tanod na dinagit kanina. Nalaman nilang nag-iipon ang mga aswang ng kanilang pagkain para sa gaganaping piyesta ng mga manananggal at ang gagamiting inumin ay ang dugo ni Danilo. Nailigtas nila ang mga lalaki at magkakasama silang lumabas ng bahay. Sinunog nila ang bahay ng aswang upang magtawag yun ng atensyon sa mga tanod na nasa ibaba ng bundok. Samantalang ang kalahati naman ng katawan ng mag-asawa ay binantayan ng 3 mga lalaki. Binalikan ni Danilo ang iniwang tupperware na puno ng asin. Mabilis siyang nakabalik dahil sa kanyang bilis sa pagtakbo. Tumayo siya sa tapat ng 2 bewang na may kumukulong lamang loob ng aswang. Siya mismo ang naglagay noon sa kalahating katawan ng mga aswang. Unti-unting ibinuhos niya ang asin sa nakatiwangwang na pang-ibang bahagi ng mag-asawang manananggal. Lumapat ang unang butil ng asin sa balat nito. Sabay-sabay pa silang napalingon sa paligid nang marinig nila ang nakakatakot na pagsigaw mula sa impapawid. Maging ang paglagablab naman ng malakas na apoy sa natutupok na bahay na nagpabingi sa katahimikan ng gabi. Muling sinulyapan ni Danilo ang kalahating katawan ng manananggal. Tuluyan niya nang ibinuhos ang mga asin, kasabay ng paglika ng maputing usok mula sa katawan nito. Ang balat ng nilalang ay nagmistulang kumapal. Tila lumabas ang mga kulay abong ugat na bumabalot sa laman. Ang katawan na dati isang normal na tao ay unti-unting nagkaroon ng pilas at punit. Parang nasira ng asin ang kakayahan ng manananggal na muli itong mabuo. Sa himpapawid, isang malakas na hiyaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang bahaging lumilipad ay nakaramdam ng matinding sakit. Tila pinagkaitan ng pagkakataong bumalik at makumpleto muli ang anyo nito. Ang kalahating katawan ni Lolo Poldo at Lola Celia sa lupa ngayon ay unti-unti nang natutuyo. Nagiging tila sunog na kahoy hanggang sa wala nang natira kundi abo na unti-unting tinatangay ng hangin. Sumama yun sa hangin na kumalat sa paligid. Danilo! Danilo, umarap ka! Bilisan mo! Tumingin ka sa likod mo! Bakit? Nabitin sa ere ang iba pang sasabihin sana ni Danilo nang makita ang maraming manananggal na nakaharang sa kanilang likuran. Isang buong batalyon ng mga aswang ang kanilang nakita. Nagkamali sila sa pagsunog sa bahay ng mga manananggal dahil hindi nila inaasahang marami pala ang mga manananggal. Lahat ay nakapalibot sa kanila at ang natitirang asin na pag-asa sana nilang lumaban sa mga ito ay naibuhos ng lahat ni Danilo sa katawan ng mag-asawang manananggal. Ngunit may posibilidad na mapatay man sila ng mga ito ay hindi na rin naman ito makakabalik sa kani-kanilang mga katawan. Kaya naman ang hari ng mga manananggal na si Lolo Poldo ay kulang na lang ay durugin siya ng galit sa pamamagitan ng salita nito. Hayop kang bata ka! Niloko mo kami! Naisahan mo kami! Pagsisisihan mo ginawa mong pagsunog sa bahay ko! Uubusin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Lalong-lalo ka na, Danilo! Yun ay kung makakabalik pa kayo sa mga katawan nyo! Ano ang ibig mong sabihin? Magsalita ka!
Tignan mo kung anong ginawa namin sa kalahating katawan nyo. Wala na kayong babalik ang katawan. Wala na kayong kawala. Mamamatay kayo sa sikat ng araw. Katapusan na ng panggugulo nyo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga buntis. Ito na ang magiging huli nyong gabi dahil simula na ng paniningil. Hindi! Hindi! Hayop ka! Magbabayad ka! Dahil sa ginawa mo, gagawin ko lahat para mainom ko ang dugo mo. At kapag nangyari yun, makakahanap na ako ng panibagong katawan na makakapitan. Dahil uubusin ko ang katawan mo! Humanda ka! Hindi! Dahil hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi kayo magtatagumpay. Dahil uubusin ko ang mga lahi nyo. Lahat kayo. Buburahin ko kayo sa mundo. At ipapatikim ko sa inyo ang kaparusaang hindi nyo malilimutan. Katapusan nyo na! Mamatay kayong lahat! Si Danilo mismo ang unang sumugod sa kinaroroonan ni Lolo Poldo na manananggal, habang ang ibang kabataan naman niyang kasama ay pinagtago niya sa isang ligtas na lugar, kasama ang dating nambubuli sa kanyang si Ramil. Ang tatlo namang lalaki ay tumulong sa kanya para makipaglaban sa mga manananggal na nakalutang sa ere. Subalit paglapit ni Danilo kay Lolo Poldo ay sinalubong naman siya nito ng suntok at kalmot sa kanyang dibdib. Bumagsak ng pasadsad sa lupa si Danilo at nakaramdam ng sakit. Mabilis siyang bumangon habang hawak ang dumugong sugat. Nakaramdam siya ng kakaibang sakit sa kanyang tagiliran. Danilo! Danilo, ano nangyayari sa'yo? May laso ng aking kuko, kaya makikita niyong lahat kung paano kong pahihinain ang katawan ng batang yana. Kitang-kita ni Danilo kung paanong dilaan ni Lolo Poldo ang kuko nito na may bahid ng dugo niya. Ang hindi alam ng mag-asawang manananggal, yun na ang unang pagkakataon ng paglabas ng kapangyarihang taglay ng mutya. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa. Lumutang sa ere si Danilo at hindi siya makapagsalita. Kumalat ang nakakasilaw na liwanag mula sa katawan at kamay niya. Kasabay ng paglabas nun, ang 8 galamay sa kanyang tagiliran na tila galamay ng gagamba. Sa dulo ng bawat galamay ay meron tig-iisang talim na kasing tulis naman ng dulo ng espada. Saka siya bumaba sa lupa. Parang nilanggam na pinagtulungan ng mga aswang ang nag-iisang si Danilo. Si Lolo Poldo na hindi makapaniwala ay hindi nakasugod. Bakas sa mukha nito ang matinding takot, lalo na nang makita nito ang nangyari sa kanyang mga kasamaan. Bawat lumapit kay Danilo na mga manananggal ay tag-iisang saksak din sa katawan ang tinatamo ng mga ito. Kasunod ang paglagablab ng apoy sa katawan ng mga ito, nasusunog na parabang mga papel. Hindi ito totoo. Atras! Mga kasama, umatras kayo! Mamamatay tayong lahat. Siya talaga ang batang itinakda na lilipod sa ating mga lahi. Tumakas na kayo! Ngunit huli na para sa pagmamadali ng mga aswang para lumipad sa impapawid dahil nasaksak na ang mga ito ng mga galamay ni Danilo. Lampasan ang dulo ng talim ng galamay niya sa katawan ng mga manananggal. Ang ilan pa nga ay sa harap pa mismo ni Lolo Poldo at ng asawa nito. Ipinakita ni Danilo kung paano niyang pinatay ang mga alagad nito. Lalaban kami! Hindi kami makakapayag na ubusin mo, Danilo. Mamamatay na rin naman kami. Isasama na lamang kita sa hukay! Kasabay ng asawa nito ay umatake ang mga ito sa kanya. Tinamaan siya ng mga kalmot sa kanyang dibdib, subalit nakita niyang naghihilom kagad yun. Naputulan din siya ng galamay, pero nakita niyang tumubo ulit ang kanyang naputol na galamay. Lahat ng mga nakasaksi sa kapangyarihan ni Danilo ay nanood na lamang kung paano niyang pinabagsak ang mga kalaban. Sa harap ng mga ito ay napatay niya ang mag-asawa. Itinarak niya ang kanyang mga galamay sa katawan ng mga ito na tila tumutusok lang siya ng katawan ng saging. Kasabay ang mga iba pa nitong mga alagad na nagtatangkasa ng tumakas.
hanggang sa dumating na ang taong bayan. Kasama ng mga tanod, si Lolo Tasyo. Inatake ng mga ito ang mga aswang. Hinila si Danilo ni Ramil papunta sa likod ng puno. Mabuti na lang at nakapagpalit na kagad ng anyo si Danilo at hindi na nga ito nakita pa ng mga taong bayan sa ganong itsura. Dahil yun sa tulong ni Ramil. Ramil, maraming salamat sa iyo Walang anuman. Mananatiling lihim ang tungkol sa'yo. Walang makakaalam sa mga nangyari ngayong gabi. Sinabihan ko na rin ang mga kasama natin. Tara na, labanan na natin ang mga natitirang manananggal. Salamat. Salamat, kaibigan. Danilo! Danilo, apo, bilisan mo! Salubungin mo ang iba pang mga aswang bago pa sila makalipad. Heto ang itak. Gamitin mo. Saka itong banal na asin na merong utob ko. Hindi ka maaaring magpakita ng totoo mong itsura. Marami na mga tao rito. Hindi lahat ay matatanggap ka kahit ikaw pa nagligtas sa mga anak nila. Tama si Lolo Tasyo, Danilo. Kaya wag mo munang gamitin ang galamay mo. Kasama mo kami, napapatay sa mga natitirang aswang. Tara na! Tila naging isang malapelikula ang eksena ng pakikipaglaban nila sa mga manananggal na handaring mamatay para sa buhay ng mga ito. Sinalubong ni Danilo ang manananggal na pasugod sa kanya. Isang mataas na pagtalon ang kanyang ginawa. Isang malakas din na hataw ng itak ang tumama sa pakpak ng manananggal. Dahilan upang ito'y bumagsak ng pasadsad sa lupa. Napuno ng sigawan at kalabog ang paligid. Pinilit ng ibang manananggal na tumakas, ngunit isa pang malakas na tagpas ng itak sa katawan ng mga ito ang tuluyang nagpabagsak sa mga aswang. Hanggang sa tuluyang naglaho ang anino ng mga manananggal sa sikat ng paparating na haring araw. Kusang isinaboy ni Danilo ang asin na ibinigay sa kanya ni Lolo Tasyo at sa pagsikat ng araw ay sabay-sabay nangang nasunog ang mga manananggal, pati na ang mga kalahati ng katawan ng mga ito na itinago sa likod ng mga punong kahoy. Napuno ng kulay putik na usok ang buong paligid mula sa nasunog na katawan ng mga aswang. Humihingal ang mga taong nakipaglaban sa mga ito at nagtagpo sa gitna, habang ang mga anak at mga magulang ng mga biyag ay nagyakapan. Napuno ng iyakan at tawanan dahil sa tuwa na napatay na nila lahat ng mga manananggal. Nakalaya na po tayong lahat sa mga kampo ng kadiliman. Ang kabutihan pa rin ang naghari sa buong sanlibutan. Hoy, teka naman Ramil. Para ka naman tatakbong kandidato dyan sa mga sinasabi mo Ikaw naman parira ka naman ng araw Abay kasama mo kami sa tagumpay, di ba? Hehehe. Lumapit sa kanya si Lolo Tasyo at niyakap siya ng maigpit, habang ang kanya namang ama at ina ay kasama rin pala ng mga taong nandoon para tulungan siya. O paano? Aalis na muna ako. Manghuhuli pa ako ng gagambe. Kasi balita ko, may isang bata dyan na gustong makabawi sa akin. Sira talaga ang ulo mo, Ramil. Kahit na kailan, ay hindi na ako manghuhuli ng gagamba, no? May buhay din sila na dapat ingatan at pangalagaan. Nang dahil sa kanilang kauri, nailigtas ko ang buong baryo natin. Kaya simula ngayon, tatanggap na rin ako ng pagkatalo. Ikaw naman, biro lang naman ang sinabi ko Pero, totoo naman yon. Tsaka, siyempre, nagpapasalamat ako. Kami ng mga kalaro natin sa pagkakaligtas mo sa amin, Danilo. Simula ngayon, kasama mo na kami sa pangangalaga ng mga gagamba at ng mga hayop sa gubat. Hay nako! Salamat naman at naliwanagan din kayo. At marami kayong aral na natutunan sa mga nangyari sa inyo. Marami po talaga, Lolo. At kung hindi po dahil sa inyo, Lo, hindi ko po ito maiisip. Magkakasabay na napatingin ang mga tao sa malakas na sigaw ni Aling Salvi. Pati na ang natatarantang si Mang Larry na hindi maintindihan ang gagawin. Lalo na nang makita nito ang pag-agos ng tubig sa hita ng asawa. Lahat ay nataranta
at nagtulong-tulong sa pagbuhat sa kanyang ina. Ang iba naman, imbis na matakot ay natatawa pa dahil parang si Mang Larry na ang aatakihin sa puso. Danilo, tol, manganganak na si Aling Salvi. Magiging kuya ka na. Binabati ka naming lahat. Dapat pala may konting salo-salo tayo na mga bago magkakaibigan para naman ipagdiwang natin ang bago nating samahan. Sus, puro ka naman gastos eh. Tapos, itatago mo ulit ang pera natin. Hala, ano yun? Parang pustahan uli. Sige na, umuwi na kayo. Sumama na kayo sa mga magulang nyo. Sabay na kami ni Lolo Tasyo. Okay, sige. Mag-iingat kayo ah. Salamat ulit. Walang anuman. Sige, salamat din sa inyo. Nagsialisan na ang mga tao hanggang sa naiwan na lamang ay sina Danilo at Lolo Tasyo. Nakangiting nakatingin si Lolo Tasyo sa mukha niya na para bang may hindi pa ito sinasabi sa kanya. Panay din ang tingin nito na napapangiti kapag tumitingin sa kanya. Teka Lo, ano po bang klaseng ngiti yan? Umuwi na nga po tayo. Kailangan pa ni nanay ng tulong natin. Saka si tatay, parang mawawala na po ng malay kanina eh. Samahan po natin siya, Lo. Sandali lang, sandali. May hindi pa ako sinasabi sa iyo, Apo. Ang gusto ko sana malaman mo na ang lahat-lahat ng tungkol sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinatago sa iyo. Lihim? Lihim na ano po, Lolo Tasyo? Palagi naman po kayo naglilihim sa akin eh. Humarap si Danilo sa matanda at pagkatapos ay inilabas ni Lolo Tasyo ang hawak nitong tungkod at umikot lang ng 2 beses sa ere. Nanlaki ang kanyang mga matang napatitig sa matanda. Nagbago ang kulay ng buhok nito. Ang kulay abong buhok nito ay bumagay sa mahaba at magulong balbas nito na halos bumabalot na sa muka ng matanda. Suot ang lumang damit na yari sa magaspang na tela. Kupas at may mga tagpi mula sa paulit-ulit na paggamit. Ang paa ay may suot na kupas na tsinelas. Pati ang pamilyar na tungkod nito ay nakita niya bago pa niya natagpuan ang kinaroroonan ng gagamba. Isang ermitanyong nakausap niya sa kagubatan. Hala! Lolo Tasyo! Kayo po ba yan? Teka, kayo po ang ermitanyong nakausap ko sa gubat kaninang umaga. Pero paanong? Oh, ako nga ang ermitanyong nakausap mo. Binabago ko lamang ang aking boses. Dahil hindi ako isang ordinaryong tao. Ako ang engkantadong may alaga sa mutya ng 8 galamay na gagamba. Ako ang nagbabantay sa kalikasan, sa mga hayop at tumutugi sa mga aswang. Hindi ko totoong anak si Salve. Ampong ko lamang siya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na dati akong nakatira sa gubat na ito? Pero, paano pong nangyari yun? Bakit po kayo nagsinungaling sa akin? Kaya nga ipinagtatapat ko na sa iyo kung sino ako, Apo. Pakinggan mo ang boses ko. Ako ang ermitanyong iyong nakausap doon sa kagubatan. O ano? Naniniwala ka na ba? Binabago ko lamang ang aking boses. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwalang kayo po si Lolo Tasyo. Hindi ko po kayo nakilala dahil sa balbas niyo at bigote. Tapos yun nga rin po yung sa boses niyo. Kung ganun, hindi ko po kagad naunawaan ang mga sinabi niyo noon na kayo ang tagapagbigay bisa sa mga mutya o nag-uutob sa mga ito. Ngayon lamang po nagiging malinaw sa akin ng lahat, Lolo. Dahil isa po pala kayong engkantadong ermitanyo. Alam po ba ito ni Nanay? Alam po ba ni Nanay na ampun niyo lamang po siya? Oo. Alam niyang ampun ko siya. At alam niya rin ang tungkol sa pagiging tagapagbantay mo sa mutya. Kaya nga nagalit siya dahil natatakot siyang mabigo ka at mapahamak. Minahal ko siya na para ko na ring tunay na anak. Kahit ikaw, na aking apo. Kaya nga ikaw ang pinili ko.
Dahil simula pa sa pagkabata, ay alam ko nang may mabuti kang puso. Nakangiting napayakap sa bewang ni Lolo Tasio si Danilo. Isang masayang paglalakad ang ginawa ng dalawa. Habang sa isip ni Danilo ay taglay naman niya ang isang malaking aral na natutunan. Una, ay hindi dapat magtiwala sa mga taong hindi lubusang nakikilala. Pangalawa, ang paggambala nila sa mga hayop o gagamba ay kasalanan sa Diyos at sa kalikasan. Mahalin ang magulang, makinig at palaging susunod sa mga ipinag-uutos ng mga ito. Kailangan ng tamang diskarte sa laban, hindi puro talino at kayabangan ang paiiralin. Dapat marunong tumanggap ng pagkatalo at hindi makikipag-away. Lahat ng nangyari sa buhay ni Danilo ay isang mahalagang aral para sa kanya na dapat matutunan din ng ibang mga kabataan. Isinilang na ang nakababatang kapatid ni Danilo, isang malusog na batang babae. Nawala rin ang laro ng pustahan ng gagamba sa baryo ng San Ildefonso. Habang nananatiling lihim sa lahat ang totoong pagkatao ni Danilo, isang batang may taglay ng mutya ng 8 galamay ng gagamba. Naging magkaibigan sila ni Ramil. Magkasundo na sila sa lahat ng bagay. Patunay lang na ang pagiging mabuting bata ay nasa tamang pangangalaga ng kanilang mga magulang. Anuman ang kahinatnan ng kapalaran ng kanilang mga anak, maging tagapag-alaga man ito ng makapangyarihang mutya. So yon mga idol, tapos na po ang ating kwento. Sana po nagustuhan nyo. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi po masa-shoutout ngayon. Pero pipilitin ko po na sa susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po sa ating buena mano na si DJ Han Vlog. Shoutout daw po kay Khalid Martin Jarina na laging nakikinig. Shoutout po Marilyn Magno. Shoutout daw po kay Cassandra at Matthew. Shoutout po at maraming salamat Bernadita de la Cruz. Michael Alonso, shoutout po kay Natasha. Nili Fight, shoutout po. Shoutout po June Padilla from General Trias, Cavite. Shoutout po Rachel Tapulado from Hong Kong. Maraming salamat po sa ating masisipag na mga OFW at mga bagong bayani dyan po sa Hong Kong. At syempre, shoutout po kay Christian Hill Trinidad. Pinapa-shoutout niya po ang kanyang mga minamahal dyan sa 3AJS from Cabuyao, Laguna. Shoutout po JC Fernandez from Tacurong City. Shoutout po Drew Magno from Samar. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Tacurong City at sa Samar. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Shoutout po Eric Matthew Marcelo. Shoutout kay Mami Berna ng San Ildefonso, Bulacan. Maraming salamat po sa inyo dyan sa mga taga Bulacan. Shoutout po Annalisa Baselio. Maraming salamat po sa inyo. At shoutout po Anthony Espiritu. Shoutout daw po kay Jason Balatukan, Daryl Labigan at si Jemar at sa kanilang trabaho sa Jamit's Eatery. At ito pa po, shoutout po kay Baby Jen Galano. Ang ganda raw po ng kwento. Pa-shoutout din po sa Family Valdriz sa Barangay Tawas, Bongabong, Oriental, Mindoro. Shoutout po kay Neltor Aliejo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig. At syempre, shoutout po kay Nicole Pangantion. Pa-shoutout daw po sa kanyang family dyan sa Daet Camarines Norte, Family Pangantion and Gadil. Yan, salamat po. Shoutout Wena Halbuna. Apong Isaac, pa-shoutout naman po kay Annalisa Baliero dito po sa Limay, Bataan, Gutierrez family. Maraming salamat po. At ito pa po, shoutout po kay Lucas Pacoldo.
Shoutout po sa Takoke family from Canada. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong mga kwento na magpapatindig po ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.